yung pagdinig ng BICAM kasi hindi na televised in the past, di ba? So, ang sinasabi ko naman is doon sa House of Representatives, ang pagkakataon na maglagay ng amyenda ay doon sa small committee. Okay? So, ang sinasabi ko, ilabas nila yung report ng small committee doon sa 2025 budget. Okay, nagkaroon ng botohan ng speaker, di ba, pagpasok natin sa 20th Congress. So sabi ko, hindi ko na maiboboto si speaker dahil nga doon sa nangyari doon sa 2025 budget. No? At yun na nga, kaya nga sinasabi ko, para maging accountable, dapat kausapin ni speaker si chairman, yung dating chairman ng Committee on Appropriations na si ko, at ilabas kung ano yung mga amenda, insertions na ginawa nila doon sa small committee noong 2025 budget. Ang budget, pag yan ay malayo sa NEP. So, ibig sabihin, dahil doon sa sinabi niyang yon, ang talagang sinasabing mahiya kayo, yung Kongreso. Kaya nga, ako ang unang nag-standing ovation dahil tuwan-tuwa ako na finally mapapanagot yung mga hindi gumawa ng maayos sa budget. So, kung sinasabi niya hindi maayos yung paggastos ng budget, babalik na naman tayo. Ang immediate budget, immediate pass na budget is yung 2025 budget. So, yun ang busisiin natin kasi kung may kalokohan, malamang yun ang mga tinutukoy niya o baka may mas luma pang budget. Pero unahin na natin yung recent past, yung mismong nakaraan na budget. Kaya nga, ilabas na nila yung mga amyenda na ginawa nila doon sa small committee. Unang trabaho po ng House of Representatives, ano po ang inyong pakakaabangan at babantayan ngayon pong budget season for the 2026 GAA? Hindi, tulad ng sabi ko, no, yung 2025 GAA, hindi na pwedeng mangyari ulit yung nangyari doon sa 2025 GAA. No? Pero ang tulad na sinabi ko, ang nakikita ko talagang problema on our part, no, bago tayo dumating doon sa BICAM, is yung small committee na binubuo ng 4 na tao. Like for the 2025 budget, ang bumuo ng small committee na nag-check ng mga amyenda ng proposed amendments ay 4 na tao lang. Chairman ng Committee on Appropriations, Vice Chairman of Committee on Appropriations, Majority Leader at Minority Leader. No? So, ang BICAM, meron niyang report, BICAM report na pinipirmahan ng mga BICAM countries from the Senate tsaka doon sa House of Representatives. Pero yung small committee na gumagawa ng amyenda doon sa House version o sa HGAB na tinatawag, ito po yung ipapasa ng House of Representatives, wala pong ano yan. Walang report. So ang sabi ko, para makita natin yung pagkakamali noong 2025 budget, dapat ilabas muna yung mga amyendang ginawa doon sa 2025 budget. No? So nandiyan pa naman si Chairman Saldico, na siya chairman noong panahon na yun, congressman pa rin siya ngayon. So dapat hingin ng liderato ng House of Representatives kay Congressman Saldico yung report noong 2025 small committee. Dapat doon po tayo magsimula dito sa bago pagtalakayin yung 2026 budget. Di ba kasi ganun din naman pag kami nagtatanong sa mga departments, di ba tinatanong namin, paano nyo ba ginastos yung pera noong 2025 budget at humihingi kayo ng ganitong pondo ngayon. So dapat ganun din. Ngayon, magko-committee hearing tayo, paano ba inamyendahan ng small committee yung budget ng 2025 para makita natin kung ano yung mga pagkakamali noon. No? I mean, they have to be transparent. Kung hindi nila mailabas yan, meron silang tinatago. Opo, pero ano ba po ang reply sa inyo, Kong, syempre, ang leadership ng 19th, parehas lang din sa 20th. Kayo po ba ay nakakatanggap? Hintayin natin. Ngayon ko pa lang naman, I think yesterday ko pa lang naman sinabi yan.
So, intayin natin kung ano yung sasabihin nila. Pero kung sinabi po ni Speaker Romualdez recently, karang linggo yata ito after SONA, na bukas ang BICAM sa 2026 na Excuse, kuha lang akong tubig. Nakikinig naman ako eh. Sandali lang. Kuha lang akong tubig. opo, na amyendahan, i-televise, no? Isa publiko yung Bicameral Conference Committee. Pero po sa inyong mga ino-open ngayon kung pag hindi pala ito na nabago, kahit pala i-televise o i-live on national TV ang pagtalakay sa BICAM, wala pa ring pagbabago na mangyayari sa 2026 budget. Hindi, okay. Bakit ba nila gusto i-televise yung BICAM? Kasi doon sa BICAM nagkakaroon ng insertion, di ba? Doon sa BICAM, nagkakaroon ng pagbawas sa ibang departamento para madagdagan yung ibang departamento, di ba? Kasi yung budget hindi naman lalaki yan eh. Kung ano yung halaga na isinamite ng executive branch, hindi naman pwedeng dagdagan yan ng Congress, ng House of Representatives, or ng Senado. Ang pwede lang nilang gawin is maglipat-lipat ng pondo magmula sa isang ahensya papunta sa isang ahensya. So, ang sinasabi nila, gusto nila maging televise yung pagdinig ng BICAM kasi hindi na televise in the past, di ba? So, ang sinasabi ko naman is doon sa House of Representatives, ang pagkakataon na maglagay ng amyenda ay doon sa small committee. Okay? So, ang sinasabi ko, ilabas nila yung report ng small committee doon sa 2025 budget. Congressman, magandang gabi, si Admar po ito. Sir, Yes, Admar. naging kalakaran na po ba na mas mataas compare sa hinihingi po ng executive yung kabuang lumalabas na approved budget? Hindi po pwede yung kabuang budget, hindi namin pwedeng dagdagan yon. So kunyari, for example, 100 pesos yung hiningin kabuuan national budget, hindi namin pwede sabihin o gawin nating 120 to, no? So ang pwede lang gawin is yung mga items doon sa loob ng 100 pisong yon, ilipat-lipat. Sabihin mo, di ba ano ba nangyari? Di ba binawasan nila yung PhilHealth, di ba? So yung PhilHealth, binawasan nila, linipat nila sa ibang programa. Yung DepEd, binawasan, linipat sa ibang programa. Yun lang po yung pwedeng gawin. Dito po sa 2025, nangyari po ba yon o hindi? Yes. Di ba kaya ang madami nagreklamo, di ba? Ang sinasabi ng karamihan is yung PhilHealth na bawasan at yung DepEd, yung education sector, hindi na siya highest in terms of amount. Yun ang claim ng iba, no? So, ang ibig ko lang sabihin is, talaga namang may mga proposals dyan na palitan, pero dapat maging transparent tayo, no? Katulad dito sa House of Representatives, dapat pakita nga nila ulit. Paulit-ulit ako. Kasi doon talaga nagsimula yan doon sa small committee. So, kailangan natin makita muna and we have to account for the mistakes of the past. Yung pagkukulang ng nakaraan, yun, doon tayo dapat magsimula. Pag hindi tayo nagsimula doon, wala. Opo. Kung naalala nyo po, mismo yung DSWD, yung nabigla na lang na nagkaroon ng insertion doon sa kanilang, yung sa AKAP po, no? Yun po ba may problema doon? Yun pa ba yung example na hindi pwedeng dagdagan? Kasi sila mismo, nabigla sila. Bakit nagkaroon sila ng AKAP? Sila yung namblema nung tinanong kung nagkaroon ba kayo ng proposal. Yun pala, lumalabas na parang in-insert lang na sa kanila po yun, Congressman. Hindi, kaya nga dapat open siya sa public, di ba? Kasi dapat kung inaakala ng Kongreso na ito ang mabuting programa, dapat at least madinig ng publiko. Kasi hindi ka makakapagdagdag. Okay, katulad ng AKAP, hindi makakapaglagay ng AKAP na programa kung walang ibang proyekto o programa o departamento na binawasan ng proyekto. Dahil doon ang galing yun eh. So, dapat malaman natin ano ba yung binawasan, ano ba yung proyekto o programa o serbisyo na binawasan upang makapaglipat dito.
Opo, sa naging privilege speech po ni Congressman Ungab po last time po, Congressman, nabanggit niya yung mga automated na appropriations po na hindi na dapat galawin considering may mga batas na yan at automatic na. Pero nabanggit niya, doon nga po ito sa 2025. In fact, pati rin yata sa 2024, nagkaroon po ng paggalaw, hindi siya nabawasan kundi na dagdagan yung mismong mga pondo na yun. Kahit pa may 13 mga batas na sinasabi na nandun na, naka-fix na kumbaga at automated nga, automatiko na nakalaan po doon. Pero napansin nila. Ang sinasabi niya po yata is yung automatic appropriations dahil may ibang existing laws na nagsasabi taon-taon dapat lagyan ng pondo itong programa o itong proyektong to ng ganito. No? Kaya lang hindi ko po na isa-isa po yan eh. So mahirap naman akong magkomento. Pero talagang may mga automatic appropriations talaga po yan. Opo, Kong, nabanggit po ninyo sa isang panayam no, na medyo nagamit yung 2025 budget doon po sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at nababanggit po yung mga issues sa flood control ng Pangulong Marcos. In fact, sa nagdaang SONA, sabi niya, mahiya naman kayo sa mga involved sa issue po ng irregularidad sa flood control projects. Ito bang flood control, Kong, may konektado sa issue ng impeachment o nagamit para po mahimok ang mga congressman na pumirma sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte? Okay. Ganito, MJ. Sana wag muna ako magkomento doon sa impeachment kasi masyado nang mainit ngayon eh. Ayoko nang painitin pa yung issue tungkol dyan. Anyway, ang final na desisyon naman sa impeachment ay magagaling sa Korte Suprema. No? So, para hindi na malito yung ating mga kababayan, at hindi na tayo magtalo-talo. Anyway, kahit ano naman sabihin ko, kahit ano sabihin ng ibang tao, wala namang ibig sabihin yun eh. Kasi opinion lang namin yun eh. Ang huling magdidesisyon dyan is yung Korte Suprema. At since naghainan ng motion for reconsideration ang House of Representatives, hintayin na lang natin yung proseso at huwag na natin painitin yung ating mga kababayan kasi alam mo masyado nang mainit yung bagay na yan. May mga nagsasabing pabor sa ituloy, may mga nagsasabing hindi dapat ituloy. Kung dadagdagan ko pa, baka makadagdag lang doon sa init ng sitwasyon na wala namang buti para sa amin, sa ating lahat. No? Ngayon, doon sa flood control project, sinabi niyang mahiya naman kayo. Sabi ko nga, di ba, obviously, ang sinasabihan sino ba yung sinasabihan na mahiya kayo? Hindi naman yung mga nanonood sa TV, di ba? Kasi pinag-uusapan sa buwatan. Hindi naman yung... So, at ginamit niya yung term na kung titignan mo yung paragraph na yon, kung saan niya sinabi, nagsimula siya, sabi niya mga insertion, mga errata, saan ba nanggagaling, initiative, errata, saan ba nanggagaling yung initiatives at errata? Di ba sa ano yon? Sa yan ay doon sa budget process. So tapos tinapos niya yung kanyang portion ng speech tungkol doon sa ibabalik ko sa inyo yung budget pag yan ay malayo sa NEP. So ibig sabihin dahil doon sa sinabi niyang yon, ang talagang sinasabing mahiya kayo yung Kongreso. Kaya nga ako ang unang nag-standing ovation dahil tuwan-tuwa ako na finally mapapanagot yung mga hindi gumawa ng maayos sa budget. So, kung sinasabi niya hindi maayos yung paggastos ng budget, babalik na naman tayo. Ang immediate budget, immediate pass na budget is yung 2025 budget. So, yun ang busisiin natin kasi kung may kalokohan, malamang yun ang mga tinutukoy niya o baka may mas luma pang budget. Pero unahin na natin yung recent past, yung mismong nakaraan na budget. Kaya nga, ilabas na nila yung mga amyenda na ginawa nila doon sa small committee. Opo, may mga komento po ang ating live viewers, Kong. Isa rin po ba daw sa tututukan ninyo ngayong 2026 budget deliberations is yung issue nga sa flood control? Dahil sinabi po ni Senator Win Gatchalian na talagang priority ng Senate na mas mataasin po ang budget sa edukasyon kaysa po sa public works sa susunod na pambansang pondo. Of course, tututukan natin yung mga lahat ng budget, no? Flood control, tututukan natin, lahat po ng budget.
Pero kasi ang budgeting is a balancing act, pinagbabala-balancing mo. Di ba parang ano yan? Parang gastusin sa bagay, yung hindi magkasya yung pera na gagastusin ng isang pamilya sa isang bahay. So ang tanong dyan, uunahin mo bang tapalan yung bubong o ang pera gagamitin mo pang gastos sa eskwela ng iyong mga anak or pagkain, budget sa pagkain, babawasan ba? Di ba, siyempre ang sagot niyan, gaano kagabi ba yung sira ng bubong? Kung yung sira ng bubong, grabe na at babagsak yung buong bahay, siyempre dapat lagyan mo yung malaking budget. Pero under the Constitution kasi sinasabi, highest budget for education. So, agree naman ako kay Senwin nun na talagang dapat lagyan ng pinakamataas na budget yung edukasyon. No? Pero hindi naman pwedeng totally wala yung ibang bagay. Kasi ano yan base sa pangangailangan, di ba? Parang tulad ko nga, sabi ko nga, halintudan ng budget ng isang pamilya sa isang bahay, nag-iiba-iba. Pag tapos mo ng paayos yung bubong, baka meron ka ng ibang pwedeng pagkagastusan. Kung kayo pa rin po ba ay miyembro ng majority ngayon dyan sa House of Representatives? Hindi po. Ano po ang status nyo ngayon, Kong? Independent? Independent po. Kong, maraming nagtatanong din. Yes. Sa dinami-dami po ng mga kongresista na tumahimik, no, mga dating kakampi na, alam mo yun, natahimik ng magkaroon ng maraming issue ng 19 Congress, bakit raw po kayo tumitindig ngayon, Kong? At palang sinasalo ninyo, no, yung ibang agos kaysa sa agos na tinatahak ng mga kasama po ninyo sa House of Representatives? Yeah, because it is the right thing to do, di ba? Okay, nagkaroon ng botohan ng speaker, di ba, pagpasok natin sa 20th Congress. So sabi ko, hindi ko na maiboboto si speaker dahil nga doon sa nangyari doon sa 2025 budget. No? At yun na nga, kaya nga sinasabi ko, para maging accountable, dapat kausapin ni speaker, si chairman, yung dating chairman ng Committee on Appropriations, na si ko, at ilabas kung ano yung mga amenda, insertions na ginawa nila doon sa small committee noong 2025 budget. No? Yun ang sinasabi ko. So, talagang dahil siya po ang chairman ng Committee on Appropriations noong panahong yon, dapat ilabas po yung amenda ng small committee dahil yan po ang pinakamalaking issue noong nakaraang Kongreso. No? Sir, sakaling, huli na lang po. Saka pera po ng taong bayan yan. So we have to make full accounting of it, di ba? Binawas namin to dito at linagay dito. Bakit? Sila lang nakakaalam nun. Hanggang ngayon, wala tayong nakikita records kung bakit nila ginawa yon at paano nila ginawa yon. Kung huli na lang po sa aking part, bago si Partner Admar, kung wala pong sagot si Congressman, yung inyo pong hinahanapan ng sagot, si Zaldico, ano pong susunod po niyong hakbang? Ibig sabihin nun, naglolokohan lang kami na gusto, di ba, ang nangyari pagkatapos sabihin ng presidente na mahiya kayo. Gusto namin mag-imbestiga, di ba? May isa na ngang committee na nagpa-briefing at sabi, iimbestigahan. Di ba siyempre yung pag-imbestiga ay magsisimula dapat doon sa pinanggalingan ng pondo. Kasi assuming may SOP, ano bang ginamit na term, may kickback. Kung wala naman perang linaan doon, di walang SOP, walang kickback, di ba? Kasi kung walang perang nilaan doon, walang proyekto, walang SOP, walang kickback. So kaya nagkaroon ng SOP, kickback, dahil may pondo. Hindi ko naman sinasabing lahat ng proyekto na may pondo ay may SOP at kickback. Pero sinasabi ko, doon nagsimula yon. So dapat alamin natin bakit ba pinondohan itong proyektong to at saan ba nanggaling yung pondo na linagay dito, saan ba binawas po yun? Opo, huling dalawang katanungan po, Congressman, in relation pa rin Yes po, in relation pa rin po diyan. Si Senate President Chis Escudero po may panukala na ang public officials at mga kamag-anak nito ng public officials hanggang 4th degree ata ay hindi na papayagan na makakuha ng kontrata
sa Agree po gobyerno. ako. Kayo po ba ay pabor dito? Ano masasabi niyo po? Yes, sang-ayon po ako. Sang-ayon po ako. Opo. At doon sa State of the Nation Address Usona po ni Pangulong Bongbong Marcos, nabanggit niya na kung hindi sang-ayon doon sa kanilang inaprobahan na panukalang budget ay handa niyang i-veto at mag-reenact po. Sa tingin niyo po, kakayanin niya itong magawa considering pinsan din niya yung speaker at Yes. alam naman natin. Yes, sinabi niya yan. So alam ko na kung nakita niya na ang budget ay hindi tugma sa pangangailangan ng ating mga kababayan, ay gagawin niya yan.